So, yung may nag-comment, sabi niya, true, naghamon pa ng suntukan kay Rendon. Tapos, nung naduro ni Rendon, api agad, kung pinatulan siya. Alam niyo, nung una, akala namin lalaki siya. Kasi parang nakakagulat, di ba? Na parang gano'n nahahamunin ng suntukan yung taong wala namang ginawang masama. Oo, mali si Kuya Rendo na dinuro niya. Sa totoo lang kami ni Kuya Marky, hindi namin talaga dinuro. Tulad nga na sinabi ko, gumaganon lang ako. Pero yung duro kasi, ikaw yung ganyan. So, sabi nga ni Kuya Marky, duro ba yung ginawa natin na ganun-ganun lang tayo? Ano parang gagawin, ganito? Yung para daw pagturo, ganun. So, ang sa akin naman, yun nga parang nasaktan lang kami na tumulong na nga kami, nagpagod na, nag-effort na, tapos ending pala mahuhusgahan pa na gano'n. Kaya lang naman kami nag-react. So, oo, sanay kami mabash, pero kasi yung nagsabi kasi is staff ng munisipyo, kumbaga parang government sa ganun. So, di ba normal, kahit nga nakakita ko sa SSS, Pag-ibig, PhilHealth, no gift policy, di ba ganun naman karaniwan. Kaya nagtataka ako na bakit nag-expect yung staff ng munisipyo na yun, yung particular person lang na mabigyan siya. Ang dami-daming tao doon na, kumbaga, di ba mas maganda kung mabigyan yung nasasakupan nila kasi, kumbaga, dapat nga sila yung tumutulong doon pero may mabuting loob na nagmamagandang loob na tumulong na wala naman sa amin binigay na budget. As in, galing sa bulsa talaga namin yun. Kaya naloka lang ako na yun nga, yung medyo last part. Kaya hindi ko rin maaano si Karen doon. Oo, mali yung dinuro niya or what. Pero kasi guys, mali din yung hamunin siya ng suntukan. Kasi alam mo yun, parang una akala niya lalaki, kaya talagang sugod talaga siya doon. Kaya ang ano pa nga niya talagang kung lalaki nga daw yun, ako baka inano na daw niya yung ganun-ganun. Nagulat nga kami na babae pala yung naghahamon ng suntukan na ganun. Tapos yun nga, kung makikita niyo naman sa video, oo, marami nagtatanggol sa amin. Pero may nababasa akong mga bash, syempre, normal naman yun, di mo naman makapiplease lahat ng tao. Alam mo yun, parang hindi nyo ba nakita na umiismid siya, yung parang gumaganon. Yun yung mas nagpa-trigger kasi sa amin nung una. Di ba kung iisipin, pwede naman na, di ba may kasalanan siya na nag-post siya, pwede naman siya, ma'am, pasensya po, sorry po. Kasi kung una pa lang sorry na agad siya, wala tapos na, okay na, patawad na. Pero anong nangyari kasi, lumala pa ng lumala kasi ayaw niya talaga mag-sorry and nakaganyan siya. Yung parang, alam mo yung parang nakapamit, nakaganon, basta parang nakaganyan. Tapos, ganun siya ng ganun, kahit check niyo yung video, medyo nakakainis. Sa totoo lang, ayaw maging plastic or what, medyo nakakairita talaga yung mukha that time. Kaya ayun, kaya ako medyo, ewan ko parang super grabe yung emotion ko kanina. Parang anong time na yun, parang ang lala. Yung luha ko nun is tumutulo ng sabay. As in parang shower, gano'n. Hindi ko mapigilan. And at the same time, yung labi ko na nanginginig na sa gigil. Kasi tapos may time pa na sinabi namin, sige ate, kakasuhan ka na lang namin lahat. Lumanon ako. Tapos anong nangyari? Sabi niya, sige, wala akong pakialam, okay lang. Parang nangahamon siya na gano'n, parang nagpapagigil siya. Then nung kasama na yung OIC nung mayor, ang amo na niya sobra. Tapos willing daw siya mag-public apology, magbe-video daw siya, pasensya na daw. Kaya lalo parang na-trigger din yung mga kasama namin. Ba't kanina hindi ka ganyan? Kanina parang ang lala niya sumagot na parang na ganun. Ewan ko, di ko alam ha. Sa totoo lang, mali talaga yung naging, mali naman talaga, may mali din talaga kami, and may mali din si Kuya Rendon, yan. Pero kasi, hindi nyo naman kami masisisi. Kasi, tao lang din kami. Bakit kung kayo ba, tatanungin ko ha, kung kayo ba na mga nanonood, may magganon sa inyo, tapos matukoy nyo yung tao, tapos alam nyo na tumulong lang kayo, tapos ganun yung nangyari. Kayo ba, ano ba yung mararamdaman nyo? Kasi, ewan ko ha, oo, mali yung ginawa, pero at the same time, siguro valid din naman yung makaramdam kami ng ganun. Sabi nga, di ba, ako marespeto kong tao, as in. Noon nga lang ako nagalit Super chill kong tao, super kalmado ko every time. Alam niyo yung parang feeling na, sabi nga, nire-respeto yung mga taong karespeto. Ayun, yun. Oo, mali yung ginawa. Paulit-ulit, mali. And humingi kami ng pasensya about doon na nabigla din talaga kami, ganyan. Pero yun, nasaktan kami and hindi kami plastic na magpapaka-artista na para hindi mabash, magpapaka-plastic, ganun. Kasi 'di ba, ang puro comment nga nabasa namin, bakit staff ng munisipyo tapos yun pa daw yung nang bash siya tumulong sa mga taga
lugar nila, 'di ba? Taga municipality nila. Na imbis na yun nga na parang magpasalamat sa amin or what, ganun pa yung natanggap namin. Sa totoo lang, laki rin naman ang gastos nila. Hindi rin biro yun. And hindi rin namin kasi in-expect na ganun kalala yung tao. Sobrang dami as in. Oo, pinagsisisihan namin. Mali yung naging actions namin nung time na yun. Pero ako aminado ako super ako nanggigil kasi yung mukha ni ate parang humingising aso na medyo parang gumaganon-gano. Tapos panoodin niyo ulit guys. Lalo na kung kayo yung nasa harap. And wala kami natanggap na sorry. And nung time na nagsasorry siya, di sorry. Parang gumaganon siya. Kaya super lala. Kaya nga hanggat makaalis kami, after na nung naging usapan, pirmahan, ganun. Alam mo yung parang nag-decide pa rin yung team namin na kasuhan na nga lang, ganyan. Hanggang sa nabago na naman kasi kawawa. Kasi pag kinasuhan namin, babiyahe pa siya ng Manila, ng Tagaytay, ng Bulacan, iba-ibang lugar, ganyan. Ayun, ang sa akin lang, di ba? Tama naman, think before you click. Kasi kung alam mo na wala namang ginawang masama sa yung kapwa mo, bakit mo ibabash? Ba't nyo igaganon? Dami na nagko-comment na kahit naman daw wala silang natanggap sa amin, masaya na raw sila na nakita kami ng personal na parang yun. Diba kasi yung point pa lang na parang wala naman sa aming nagpondo or walang kahit sinong government official. Sa totoo lang, gusto kami ma-meet ng 2 mayor daw doon. So nagtaka nga, sabi ko, bakit 2 mayor? Bago pa kami pumunta nun ha. Then, napag-usapan namin ni na Kuya Rendon na ayaw namin kasi nga baka kung saan-saan kami dalhin and baka hindi kami makagala. And at the same time, ayaw namin na pasukan ng politika yung pagtulong namin. Kasi nga, ang dami talaga nagsasabi na lumaban daw ako sa politika. Yung asawa ko, nung amayaw ako, yung asawa ko kinukontak. Alam mo yun, pero ayoko kasi mabahira ng politika, yung pagtulong namin. Kaya hindi kami nagganoon. So ayun, ang sa akin lang kasi, di ba, parang hindi naman kami magkakaganon. Hindi naman magiging ganun yung reaction namin kung hindi ganun yung nabasa namin. Kasi ang lalo talaga nung rant. So, medyo malala din talaga yung rant, guys. Kaya, mali kami. Pero siguro naman may point na hindi nyo rin kami masisisi na naiyak ako, na medyo nag-burst out talaga ako, ganun. Ewan ko, siguro kung kayo, baka super perfect nyo. Hindi kayo magre-react kung nakabasa na kayo na ngayon ng ganun. And nung kinompronta nyo, hindi man lang humingi ng tawad, tapos galit pa siya, humingisi pa. Ewan ko kung hindi kayo magkakaroon ng emotional breakdown or what. Ewan ko. So, ayun lang. Kaya sabi nga ni Kuya Rendon, kung lalaki lang daw yun, talagang pinatulan na daw niya. Buti, kumbaga, good thing pa rin na, yun, mali nga talaga na dinuro niya or what. Pero, good thing pa rin na nakapagpigil siya. Kilala niyo naman kasi yun. So, kumbaga super barako talaga, super ano. Kasi nasa point pa lang si Kuya Rendon na nagbabago na siya. Parang sumasama na siya sa amin. Nagbabago na siya at ang content na niya ipagtulong. Hindi na yung pang-aasar or what. Ako din di ba ganun dati, mapang-asar, patola. Pero hanggat maaari, pinipigilan ko. Talagang parang may galing palaban, ganun. Siya kasi medyo parang na times 2. Ayun. Ang dami namin plano sa Team Malakas na parang nakakapanglumo. Ang dami namin magagandang plano na pagtulong. Tapos sa isang pagkakamali lang ganun. Kaya iniisip nga namin, puntahan natin tuloy yung mga plano natin, yung mga balak natin puntahan, yung mga headquarters namin na yun nga, natutulong kami sa parang MMK ang PEG na may mga magle-letter, tapos parang tutulungan namin. Ang dami namin plano. Yung bus ko na minibus, balak namin ni Nathan paggawa yung mukha namin doon. Tapos punta kami sa iba't ibang lugar. Pupuntahan namin yung magle-letter sa amin. Ang dami namin plano, guys. Ayun. So, ang sa akin lang, tao lang di kami nasasaktan. O, hindi kami perfecto, nagkamali. Pero tao lang kami. Hindi kami yung para makipagplastikan or what. Ganun. Guys, ayan, natiris ko yung pimples ko. Namumuna talaga. Sir, yan, mag-check out na kayo nitong bago nating product, ang Rosmar Soap Price. And hatiin nyo sa gitna, guys. And ayun, pag mahati nyo, may chance kayo na makakuha ng 500, 1K iPhone or motor ngayon. Kaya guys, check out nyo na. Ilalagay ko sa caption kung paano kayo mag-check out ng Rosmar Soap Price. 88 pesos lang to. Combination na siya ng glutapilin soap and kojic peeling. Ayun pa, nasaktan pa ako dun sa sinabi na mas marami pa rin kikitain sa vlog kaysa daw sa tinulong. Wala po akong kinikita sa vlog. Di po ako monetize sa TikTok. Ayan. So, check out na. Dito ako kumikita.